Bagamat ang Ironbone sect ay isa lamang ninth rate na sekta na may 2 tao lang, si Jun Changshao ang sect master kung tutuusin. Kung ang isang disipulo ay nang-ahas na mang-aral sa harap niya, ano ang dangal niya bilang isang sect master? Hindi. Kailangan niyang itatag ang kanyang dignidad at hayaan ang babaeng ito na maunawaan na siya ang Ironbone upright sect master at ang kanyang agarang superior. Ubo. Binasa ni Jun Changshao ang kanyang lalamunan, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at seryosong sinabi, Chen, tama ang sinabi mo ngayon. Hindi tayo maaaring maging maaweng sa ating mga kaaway. Ngunit kailangan nating tandaan, kaming mga martial cultivator ang naglilinang ng Dao. Ang aming nililinang ay ang puso. Kung binubuli natin ang iba at ang mahihina, wala tayong pinagkaiba sa mga local ruffians at bullies. Hindi banggitin. Ang ilang mga alagad ng basura ay hindi banta sa akin. Kung papatayin ko sila, siguradong masisira ang prestihiyo ng sekta. Ding! Congratulations sa host para sa pagkumpleto ng side quest. Nakatanggap ka ng isang sect na kontribusyon na punto. Ding! Mga puntos ng kontribusyon ng sekta, 5,100. Ito ay natapos ng ganoon lang. Napatulala si Jun Changshao. Naisip niya na kailangan niyang kumbansihin si Lu Chen ng buong puso upang ituring na isang tagumpay. Sa katunayan, ang side quest na ito ay walang mahigpit na kinakailangan. Hanggat gumawa ng pahayag si Jun Changshao at ipinakita ang dignidad na dapat taglayin ng isang sect master, maituturing itong kumpleto. Nakinig man o hindi si Lu Chen ay sariling negosyo niya. Sa paraan ng pagtingin niya kay Jun Changshao, para siyang tulala. Alam niyang hindi nakikinig ang babaeng ito. Naiintindihan ko. Sinabi ni Lu Chen, ang pagpatay sa mga basurang ito ay isang kahihiyan sa prestihiyo ng sect master. Hayaan akong gawin ito sa ngalan mo. Flang! The long sword was unsheathed, and cold air spread. Natigilan si Jun Changshao at sinabing, Chen, bakit hindi mo naiintindihan? Ibig kong sabihin, Hoy, huwag kang pumunta. Lu Chen, babae ka. Ang babae ay dapat kumilos na parang babae at hindi lang marunong lumaban at pumatay. Huminto si Lu Chen at nanlamig ang maganda niyang mga mata habang sinasabi niya, sino ang nagsabi na hindi kayang lumaban at pumatay ang mga babae? Napakaganda niya. Mula sa pananaw ni Jun Changshao, walang mga bahid. Gayunpaman, ang lamig at pagpatay na layunin sa kanyang mga mata ay nagparamdam sa kanya ng pangamba. Napaisip siya, talagang babaeng may kwento ito. Walang alam si Jun Changshao tungkol sa pagkakakilanlan at background ni Lu Chen nang sumali siya sa Ironbone upright sect. Minsan na niyang naisip kung dapat ba siyang maghanap ng pagkakataon na tanungin siya, ngunit pagkatapos ng maikling panahon ng pakikipag-ugnay, nalaman niyang palaging malamig at walang pakialam ang babae, kaya't sumuko siya sa ideya. Hindi madaling pakisamahan ang babaeng may malamig na personalidad. Buti na lang wag mo siyang i-provoke. Chen. Ngumiti si Jun Changshao at sinabing, ilayo mo muna ang iyong espada. Flang! Itinaas ni Lu Chen ang kanyang espada at walang pakialam na sinabi, ikaw ang sect leader, makikinig ako sa iyong mga utos. Ngunit tandaan, huwag mong maliitin ang mga babae. Pang-aalipuste, hindi nakaimik si Jun Changshao. Ayokong lumaban at pumatay ka dahil nag-aalala ako na baka may panganib ka. Nadama ni Jun Changshao na ang kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta ay hindi masyadong marangal dahil hindi niya nakita ang kahit katiting na paggalang at pagkamangha sa mga mata ng kanyang nag-iisang babaeng disipulo. Paano niya magagawang tretuhin siya ng may paggalang? Pinag-isipan ito ni Jun Changshao ng buo, ngunit wala. Siyang maisip na magandang ideya, kaya nagpasya siyang huwag na itong isipin. Binuksan niya ang attribute panel at tiningnan ang 5 contribution points. Naisip niya sa sarili, pwede ba akong makipagpalit sa shop? Nilaktawan niya ang newbie shop at direktang binuksan ang beginner shop. Isang nakasisilaw na hanay ng mga bagay ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Fireball Talisman nangangailangan ng 10 kontribusyon na puntos. Icicle Talisman nangangailangan ng 10 kontribusyon na puntos. Beginner Cold Edge Sword nangangailangan ng 10 kontribusyon na puntos. 9 Heavy Collapsing Fist nangangailangan ng 10 kontribusyon na puntos. Si Jun Changshao, na mayroon lamang 5 kontribusyon na puntos, ay sumulyap sa mga item na nangangailangan ng 10 kontribusyon na puntos upang palitan ng isa-isa, at siya ay agad na nasaroon ng loob. Saan nanggaling ang tableta? Naturally, ito ay ipinagpalit mula sa tindahan ng baguhan sa sistema ng sekta. Walang mataas na pag-asa si Jun Changshao para sa ganitong uri ng healing pill na maaari lamang palitan ng isang kontribusyon na punto. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinsala ng taong iyon ay masyadong malubha at maaaring ituring na nasa bingit ng kamatayan. Sa hindi inaasahan,
Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ng malubhang na sugatan ang kanyang mga mata. Laking gulat din ni Lu Chenchen. Ang ordinaryong Golden Sword Medicine ay walang ganoong kalakas na epekto. Ang mas nakapagtataka pa ay mabilis na gumaling ang mga bakas ng kuko sa likod ng taong nasugatan at nagkaroon ng langib. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Lu Chenchen. Nag-alinlangan pa siya kung totoo ba ang nakita niya. Ito ay tunay na totoo. Dahil pagkaraan ng ilang sandali, gumaling ang mga sugat ng taong iyon at tumalon siya mula sa lupa. Ang isang malubhang na sugatan na tao na nasa bingit ng kamatayan, pagkatapos uminom ng tableta sa loob ng maikling panahon, ay kasing sigla ng dragon at kasing sigla ng tigre. Paano hindi maisip? Mayaman ako, mayaman ako. Nag-aapoy ang mga mata ni Jun Changxiao. Ang isang beginner grade healing pill na maaaring palitan ng isang kontribusyon ay may napakalakas na epekto sa pagpapagaling. Siguradong maibebenta niya ito. Sa mundo ng martial arts, hindi banggitin ang pagpispray ng bukong-bukong o pagkasugat ng kalamnan kahit na ang mga malubhang pinsala ay karaniwan. Ang isang beginner grade healing pill ay may malakas na epekto. Talagang mahirap bumili ng pera. Kung papalitan niya ang natitirang puntos, mag-iisip siya ng paraan para maibenta ito sa mataas na presyo. Sa pamamagitan ng pera, maaari niyang palawakin ang teritoryo ng sekta at palamutihan ito ng maayos. Matatakot ba siyang hindi makapag-recruit ng mga disipulo? Habang iniisip ito ni Jun Changxiao, lalo siyang nasasabik. Nagmamadali niyang inilabas ang system panel at naghanda na ipagpalit ang kanyang natitirang 4 na kontribusyon na puntos para sa beginner grade healing pills. Tindahan ng sekta, bukas. Tindahan ng baguhan, bukas. Nag-scroll siya hanggang sa marating niya ang dulo. Nakita niya na ang beginner grade healing pill ay dark gray na kulay. Isang maliit na linya ng mga salita ang lumitaw sa ibaba nito. Ang nilalaman ay, limitado ang pagbili sa isa bawat buwan. Plop! Umupo si Jun Changxiao sa lupa at napaungol sa kanyang puso, ang kanyang tiyuhin, may limitasyon sa pagbili. Nang makita ito, lihim na sinabi ni Lu Chenchen, ano ang nangyari sa kanya. Matapos masaksihan ang epekto ng beginner grade healing pill, nagsimulang magplano si Jun Changxiao para sa kanyang magandang kinabukasan. Ngunit ang mga salitang, purchase limited to 1 per month, ay parang isang karayom na mabangis na tumusok sa lobo na tumulong sa kanya na lumipad sa langit. Agad siyang bumagsak mula sa langit at umiyak ng mahina. Oo. Naisip ni Jun Changxiao sa kanyang sarili, ang pangunahing paghahanap ay napakahirap na. Hindi ako iiwan ng system na may ganoong halatang bug. Ay, huminga siya ng mahabang buntong hininga at sinubukang tumayo, nalaman niyang nawala na pala ang nasugatan kanina. Kaya, nagtatakang tanong niya, Chen, nasaan ang taong iyon? Tere na, wala na. Muntik pang bumagsak sa lupa si Jun Changxiao. Gumastos ako ng isang mahalagang contribution point kapalit ng pagbawi ng taong iyon. Hindi ba masyadong F*** up na umalis ng walang pasasalamat? Walang pakialam na sinabi ni Lu Chenchen, Sect Master, ipinapayo ko sa iyo na maging isang masamang tao. Ang pagiging mabuting tao sa Falling Star Continent ay kadalasang hindi nagtatapos. Alam ni Jun Changxiao na kusa siyang kinukutya ng babaeng ito. Nag-init ang ulo niya habang sinasabi, hindi ako naniniwala na walang konsensya sa mundong ito. Konsensya. Ang magagandang mata ni Lu Chenchen ay napuno ng matinding hangarin na pumatay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang konsensya ng ilang tao ay matagal nang kinakain ng mga aso. Kinilig si Jun Changxiao. Si Lu Chenchen ay nagkaroon din ng mamamatay tao na aura ngayon lang, ngunit ngayon ang nakamamatay na aura na inilabas niya ay hindi normal na nakakatakot. Ang kwento sa likod ng babaeng ito ay tiyak na hindi simple. At iyong mga taong nabanggit niya, ito ba ay isang malawakang pag-atake o isang solong tao? Ang layunin ni Jun Changxiao na maging mabuting tao at gumawa ng mabubuting gawa ay talagang iligtas ang nasugatan at pagkatapos ay hilahin siya sa sarili niyang Iron Bone Zing Sect. Sa huli, she didn't even say thank you before disappearing. Si Jun Changxiao ay walang magawa. Kasabay nito, naunawaan niya na kung nagmamadali ka sa paggawa ng kabutihan sa mundong ito, tiyak na magiging sobrang tanga mo. May mga legal na paghihigpit sa Earth, ngunit hindi dito. May mga moral na gapos sa Earth, ngunit hindi dito. Tumangala si Jun Changxiao sa langit at sinabing may matalim na tingin, mula nang dumating ako sa Falling Star Continent, simula ngayon, natural na kailangan kong sundin ang mga alituntunin ng mundong ito. Anong mga patakaran? 4 na simpleng salita, ang malakas ay iginagalang. Hindi para mabuli. May kapangyarihan at pinansyal na mapagkukunan. May 3 asawa at 4 na babae at sinasamba ng mga tao. Oo. Una sa lahat, kailangan niyang maging isang malakas na tao, isang malakas na tao. Ding!
Congratulations sa host para sa unang pag-unawa sa mga batas ng Falling Star Continent at pagkumpleto ng hidden mission. Ang reward ay 10 contribution points. Ding! Mga punto ng kontribusyon ng sekta, 14,100. Sabi ni Jun Changshao na may pagtataka, may nakatagong misyon. Oo. Ang boses ng sistema ay tumunog, ang misyon ng pinakamalakas na sistema ng sekta ay nahahati sa pangunahing misyon, panig na misyon, at nakatagong misyon. Ang nakatagong misyon ay nakatago sa interface. Magagawa lamang ito ng host kapag nagkataon. Hindi nakaimik si Jun Changshao. Kailangang matrigger ang side mission. Kahit papaano ay nakikita niya ang mga detalye ng misyon. Ang nakatagong misyon ay nakatago at matatapos lamang kapag nagkataon. Ang setting na ito ay talagang F***sacked up. Oo naman. Sinabi muli ng sistema, may pang-apat na uri ng misyon na tinatawag na Epic Mission. Epic Mission. Itinaas ni Jun Changshao ang kanyang mga tainga. Ipinaliwanag ng system, kapag ang host ay umabot sa isang tiyak na antas, ang Epic Mission ay matrigger. Pagkatapos makumplito, ang host ay makakatanggap ng napakagandang reward. Gaano ka-generous? Nag-aapoy ang mga mata ni Jun Changshao. Sinabi ng system, ang gantimpala para sa Epic Mission ay matutukoy ayon sa rate ng pagkumpleto at kaharian ng host. Sabi ni Jun Changshao, ang ibig mong sabihin, mas maganda ang completion rate at mas mataas ang realm, mas mapagbigay ang reward. Oo, kailan ko matrigger ang Epic Mission? Paumanhin, kailangang alamin ng host ang Epic Mission ng mag-isa. Hindi magbibigay ng masyadong maraming pahiwatig ang system para maiwasang masira ang balanse. First, inilibot ni Jun Changshao ang kanyang mga mata, masayang hinugot ang attribute panel, at binuksan ang tindahan ng sekta. Natapos niya ang isang nakatagong misyon ng tulala at nakakuha ng 10 kontribusyon na puntos. Kailangan niyang gumawa ng paraan para gastusin ito. Ano ang dapat kong piliin? Sa pagtingin sa mga hanay ng mga kalakal, nag-alinlangan si Jun Changshao. Pakiramdam niya ay hindi masama ang mga gamit sa loob at may ideya siyang ipagpalit sa kanila. Sect Master, malamig na. Sinabi ni Lu Chenchen, na naglalakad sa unahan, malapit na tayo sa Qingyang City. Iningatan ni Jun Changshao ang panel ng data at napagtanto na may isang lungsod sa dulo ng kanyang paningin. Sa malayo, para itong leon na nakahiga sa pagitan ng langit at lupa. Umiling siya at sinabing, ito ang Qingyang City, ang pinakamalaking lungsod sa Qingyang County. Mukhang hindi ito kasing ganda ng inaakala ko. Naglakad si Jun Changshao at tuluyang tumayo sa harap ng gate ng lungsod. Tumangala siya sa pader ng lungsod na 12-12 ng metro ang taas at sinabing may tulala na ekspresyon, ang taas talaga. Nang makita ang kanyang ekspresyon, ang mga dumadaan ay tumingin sa kanya ng may panghahamak. May bamulong pa, kahit na hindi pa nakikita ng taong ito ang Qingyang City, dapat narinig niya ito, tama ba? Mukhang mabait ang babaeng yun. Kasama ba niya? Napakunot ang noo ni Lu Chenchen at likas na umatras ng ilang hakbang, na pinapanatili ang isang tiyak na distansya mula sa Sect Master. Parang sinasabi niya sa mga dumadaan na hindi niya kilala ang lalaking ito. Binawi ni Jun Changshao ang kanyang gulat na tingin at ngumisi. Sa hinaharap, tiyak na gagawin kong mas kahanga-hanga ang Ironbone Sword Sect kaysa Qingyang City. Sekta ng tibak sa buto ng bakal. May bamulong, ang taong ito ba ay isang disipulo ng Ironbone Sect sa Qingyang Village? Mali. Tumalikod si Jun Changshao at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Hindi ako alagad ng Ironbone. Ako ang pangalawang Sect Master ng Ironbone. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan sa harap ng gate ng lungsod. Tapos, may humagalpak na tawa. Haha, ang lalaking ito ay ang Sect Master. Tumigil ka sa pagbibiro. Kahit na ang Ironbone Sect ay umiiral sa pangalan lamang, hindi madali para sa isang batang lalaki na maging Sect Master. Hahaha, hindi ko kaya. Tawa ako ng tawa hanggang sa tumulo ang luha ko. Please pa-like and comment at pa-subscribe na din po, salamat, pakiabangan na lang po ang next chapter.